Ang babaeng ito ay isang dating special force ng France na nagngangalang Lisa, na noong panahong iyon ay kumukonsulta sa isang psychiatrist. 6 na taon na ang nakalilipas, nawalan siya ng anak dahil sa cancer na nagpalungkot sa kanya at nagretiro siya sa special forces. Tinanong ng psychiatrist kung nasaan ang kanyang asawa at sinagot niya na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang miyembro ng customs agent at nakatalaga sa Rio de Janeiro. 3 buwan na siyang wala at uuwi na siya bukas. Gusto siyang pasayahin ng doktor kaya tinanong niya ito kung paano niya nakilala ang asawa. Ipinaliwanag ni Lisa na minsan silang nagsagawa ng magkasanib na misyon laban sa mga terorista. Simula noon, umibig sila sa isa't isa at sa wakas ay nagpakasal at nagkaanak na namatay 6 na taon na ang nakararaan. Sa Rio de Janeiro, si Eric ay hinahabol ng mga miyembro ng cartel na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Pixo. Sinubukan ni Eric na tumakas, ngunit sa huli, nahuli at napatay. Makalipas ang ilang oras sa Intelligence Office ng France, isang ahente na nagngangalang Romy ang nakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ni Eric. Mabilis siyang pumunta sa bahay ni Lisa para sabihin ito. Sinabi niya kay Lisa na si Eric ay namatay sa isang labanan laban sa isang drug trafficker na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Pixo. Ayon sa impormasyon, sangkot si Eric sa drug cartel. Nang marinig iyon, syempre nabigla si Lisa dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sinabi ni Romy na kinaumagahan ay dadalhin niya siya sa Brazil para tukuyin ang bangkay dahil sumasailalim pa sa autopsy sa Brazil ang bangkay ni Eric at hindi na maiuwi. Pagkaalis ni Romy, sinubukan ni Lisa na kumpirmahin sa internet ang balita kay Eric at ang tungkol kay Pixo. Nang gabing iyon ay lalong nanlumo si Lisa dahil hindi lang ang anak niya ang nawala, pati ang asawa niya ay iniwan din siya. Ang pakiramdam ng depresyon na ito ay naging dahilan upang siya ay desperado para wakasan ang kanyang buhay. Ngunit sa kabutihang palad, hindi sapat ang kanyang lakas ng loob para gawin ito. Pagkatapos ay hindi niya sinasadyang natagpuan ang sleeping pill ni Eric na ginawa ng isang pharmaceutical company na tinatawag na VDA. Kaya uminom siya ng napakalaking dosis nito, umaasa na maaari siyang mamatay. Kinaumagahan, nagising si Lisa na inaakalang mamamatay na siya matapos marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Mukhang nagulat si Lisa dahil dapat ay patay na siya. Pero okay lang na medyo masakit ang ulo. Pagkatapos nito, sinagot niya ang cellphone mula kay Romy, humiling sa kanya na maghanda dahil sa 2 oras ay aalis sila papuntang Rio de Janeiro. Long story short, nakarating na sina Lisa at Romy sa Brazil at dumiretso silang dalawa sa autopsy room. Bago suriin ang katawan ni Eric, ibinigay ng isa sa mga ahente ang mahalagang bagay ni Eric kay Lisa, tulad ng kanyang singsing sa kasal, wallet, at sirang cellphone. Nang makita ni Lisa si Eric, laking gulat niya dahil maraming tama ng bala sa buong katawan ni Eric. Kinabukasan sa hotel, tiningnan ni Lisa ang sirang cellphone ni Eric para tingnan ang nilalaman nito. Pagkatapos ng matagumpay na pag-hack dito, nakakita siya ng isang video na nagpapaliwanag tungkol sa mga gamot mula sa VDA Pharmaceutical Company na ang kumpanya ay nagpalsipikado ng maraming gamot sa sirkulasyon at kumita ng bilyon-bilyong kita. Hindi lang iyon, nakahanap din siya ng maraming email na tumatalakay sa kumpanya. Naalala niya agad ang gamot na pampatulog mula sa VDA company na kanyang ininom at ang gamot ay talagang walang epekto sa kanya. Siya ay naghinala na si Eric ay pinatay hindi dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa cartel ngunit dahil siya ay nagbubunyag ng mga krimen na sinusubukang itago ng kumpanya. Sa hapon, babalik na si Romy sa France habang si Lisa ay nagpasya na manatili sa Brazil saglit. Sinabing babalik siya kapag natapos na ang autopsy ng kanyang asawa. Pagkatapos noon, nagsuot siya ng kwintas ni Kali, ang diyosa ng pagkawasak, bilang tanda na gusto niyang maghiganti. Kinabukasan, pumunta si Lisa sa police station para magtanong tungkol sa pagpapatuloy ng kaso ng asawa. Ipinaliwanag ng mga pulis doon na laging may kaso ng pagpatay bawat 9 na minuto sa Brazil, kaya hindi matutukan ng pulisya ang paghahanap sa salarin na pumatay kay Eric. Sinabi rin ng pulisya na hinahanap pa rin nila si Pixo, ang pinuno ng cartel na pinaghihinalaan nilang pumatay kay Eric. Nang aalis na si Lisa, palihim niyang kinuna ng litrato si Pixo dahil balak niyang hanapin mismo ang lalaki. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa isang rent house upang matuluyan habang siya ay nasa Brazil. Kinaumagahan, aksidenteng nakita ni Lisa ang isang armadong dealer na nagbebenta ng droga sa isang tao. Bumaba siya at lumapit sa dealer, tinanong kung saan siya makakabili ng mga armas. Ang dealer, na nakakaalam na may pera si Lisa, ay agad siyang dinala sa isang ilegal na nagbebenta ng armas sa pagkukunwari bilang isang mananahi. Tinanong ng babaeng pinuno doon si Lisa kung magkano ang pera niya.
Pagkalabas ni Lisa ng isang bungkos ay agad na inutusan ng babae ang kanyang aide na maglabas ng ilang armas, ngunit nang makita niya ang kilos ni Lisa ay naghinala siyang pulis si Lisa kaya inutusan niya ang kanyang assistant na salakayin si Lisa. Nang maparalisa ang kanyang assistant, tinanong ni Lisa kung saan niya maaaring makilala si Picso. Sa wakas ay sinabi sa kanya ng babae na si Picso ang pinuno ng cartel at mula sa silangang bahagi ng lungsod at makikita niya siya doon. Makalipas ang ilang oras, bumili si Lisa ng kotse at hinanap si Picso. Pagdating, tinanong agad ni Lisa ang mga residente kung nasaan si Picso. Gayunpaman, si Picso ay isang iginagalang na tao doon, kaya walang sino man ang gustong magsalita tungkol sa kanya hanggang sa tinanong niya ang isang babae na nagdadala ng kanyang anak. Agad namang sinabi ng babaeng nabugbog noon ni Picso kung saan madalas tumatambay si Picso. Sa wakas ay natagpuan ni Lisa si Picso, ngunit pinili niyang manahimik at sinundan si Picso sa isang nightclub. Pagdating niya doon, nilapitan niya si Picso at binigyan siya ng litrato. Nang tingnan ito ni Picso, ito pala ay larawan niya, kaya tinanong niya kung bakit siya lumapit sa kanya. Mabilis na naglabas ng granada si Lisa at pinagbantaan si Picso na sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Eric, ngunit tumanggi si Picso at sa halip ay inutusan ng kanyang mga tauhan na salakayin si Lisa. Sa huli, nagtagumpay si Lisa sa pagligpit sa lahat ng mga tauhan ni Picso at na-corner si Pixot. Tinanong muli ni Lisa kung bakit tinapos ni Pixot si Eric, ngunit pinilit ng lalaki na huwag sabihin sa kanya. Ngunit pagkatapos lamang na pahirapan, pumayag siyang sabihin ang lahat ng nais niya. Inutusan pala siya ng isang tao na siraan si Eric sa pamamagitan ng paglalagay ng malaking halaga ng droga sa bulsa ni Eric para akalain ng lahat na sangkot si Eric sa drug trafficking. Nang marinig ito, tinanong ni Lisa kung sino ang nagutos sa kanya. Sinabi ni Picso na ang taong iyon ay isang police inspector na nagngangalang Luis. Matapos makuha ang impormasyong ito, kinuha ni Lisa ang kanyang cellphone at pagkatapos ay walang pag-aalinlangan, pinatay siya. Sa kabilang banda, sa isang istasyon ng pulisya, si Luis ay nakatanggap ng tawag mula kay Picso, kaya siya ay nagmamadaling lumabas ng opisina upang sagutin ang cellphone sa labas. Nang nasa labas na siya ay dinampot ito ni Luis, ngunit ito pala ay pakulo lang ni Lisa para makilala niya ang susunod niyang target. Pagkatapos noon, palihim niyang sinundan si Luis para malaman kung saan ito nakatira. Kinabukasan, nang umalis si Luis sa kanyang bahay, humingi sa kanya ng pera ang isang maliit na pulubi. Hindi komportable si Luis sa pulubi kaya pinaalis niya ito, ngunit sa halip ay binato siya ng dumi. Pagkatapos ay hinabol ni Luis ang maliit na bata sa isang abandonadong gusali at nakulong sa loob. Napagtanto niyang puno ng petrolyo ang silid at kasabay nito ay nagpakita si Lisa at lumapit sa kanya. Binayaran pala niya ang bata para matrap si Luis. Pagkatapos ay naglabas siya ng lighter habang nagtatanong kung bakit nais ni Luis ang kamatayan ni Eric. Ang takot na si Luis ay sinabi na inutusan lang siya ng isang nagngangalang Arturo, isang negosyanteng may-ari ng escort service para sa mga mayayaman. Samantala, ang dahilan kung bakit niya tinulungan si Arturo ay dahil madalas na nagbibigay ng pondo si Arturo sa mga pulis. Hiningi ni Lisa ang cellphone ni Luis para makontak niya si Arturo. Matapos maibigay ang cellphone, inihagis ni Lisa ang lighter para magsimula ng sunog at pinatay si Luis bilang paraan ng paghihiganti. Kinagabihan, inimbestigahan ni Lisa si Arturo at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanya na nagpapanggap na kailangan niya ng mga serbisyo ng kanyang kumpanya. Kinabukasan, pumunta si Lisa sa kumpanya ni Arturo na parang mayamang tao. Agad namang sinabihan ng assistant ni Arturo si Lisa na pumunta sa opisina ni Arturo dahil nasa meeting list ni Arturo ang pangalan nito. Sa madaling salita, sa wakas ay nakilala niya si Arturo. Nakita niya ang opisina ni Arturo na maraming fishing rod at kawit dahil mahilig siya sa pangingisda. Sinabi niya na gusto niyang kumuha ng mga serbisyo nito upang alagaan ang kanyang anak. Sa gitna ng pag-uusap, tinanong ni Arturo kung anong negosyo ang pinapatakbo ni Lisa at sumagot si Lisa sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ng mga villa at hotel na sinasabing pag-aari niya, ngunit ang mga larawang iyon ay ikinagulat ni Arturo dahil ang larawan ay larawan ni Eric. Bago pa niya matawagan ang bodyguard ay sinakal na siya ni Lisa dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkagising niya ay nakatali siya sa upuan at may fishing hook ang lalamunan niya na nakadugtong sa doorknob para kapag may nagbukas ng pinto ay automatikong mapupunit ang lalamunan niya. Tinanong siya ni Lisa na sabihin sa kanya ang nangyari kay Eric. Sa wakas ay sinabi ni Arturo na ang utak sa likod ng pagkamatay ni Eric ay isang taong nagngangalang Barbosa, ang boss ng VDA Pharmaceutical Company na namamahagi ng mga peking gamot sa buong mundo.
Ang dahilan kung bakit gusto ni Barbosa na iligpit si Eric ay dahil sinusubukan ni Eric na ibunyag ang iskandalo ng kanyang kumpanya. Nagtanong muli si Lisa kung saan niya maaaring makita si Barbosa at ipinaliwanag ni Arturo na maaari niyang makita si Barbosa sa pamamagitan ng kanyang anak na si Junior. Pagkatapos ay nagbigay ito ng impormasyon tungkol kay Junior at pagkatapos noon ay maingat na umalis doon si Lisa at nilock ang pinto mula sa labas. Hindi nagtagal, dumating ang mga bodyguard ni Arturo, ngunit nakita nilang nakalock ang pinto at dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari, pinasok nila ang silid, dahilan para laslasin ng pamingwit ang lalamunan ni Arturo na ikinamatay nito. Si Lisa ay nakaalis na doon bago pa manalaman ng mga bodyguard ni Arturo ang nangyari. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang kumalat sa pulisya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Arturo, at si Lisa, na ang mukha ay nakuha sa CCTV, ay itinuring bilang opisyal na sospek. Hindi lang iyon, narinig din ni Barbosa, ang may-ari ng VDA, ang balita, kaya hiniling niya sa kanyang mga tauhan na higpitan ang seguridad. Sa ibang lugar, sinubukan ni Lisa na dukutin ang anak ni Barbosa, si Junior. Noong mga oras na iyon, si Junior ay ini-escort ng kanyang bodyguard. Nagkaroon ng pagkakataon si Lisa na ma-corner ang bodyguard ni Junior. Noong una ay gusto niyang tapusin ang lalaki, ngunit nakiusap ang lalaki sa kanyang anak na nasa kotse na lumabas muna at naawa siya rito. Hindi na niya tinapos ang lalaki, kaya nangako ang lalaki na tiyak na tutulungan siya nito, lalo na't may galit din siya kay Barbosa na siyang walang kwenta. Agad niyang binigay ang business card niya. Di nagtagal, dumating si Junior at agad na tinutukan ng baril ni Lisa na sinabihan siyang magmaneho ng kotse. Nang makarating sila sa isang lugar, ibinunyag niya na gusto niyang makilala ang kanyang ama na si Barbosa. Ipinaliwanag din niya na si Barbosa ang pumatay kay Eric, ang kanyang asawa. Sinabihan niya itong makipag-ugnayan sa kanyang ama, ngunit nang ito ay tumawag, ang nakatanggap nito ay ang kitiwala ni Barbosa. Nang pagbantaan na papatayin si Junior, tila walang pakialam ang lalaki kay Junior. Matagal na raw gustong palayasin ni Barbosa ang kanyang anak. Nang marinig iyon, pinaputok ni Lisa ang kanyang baril at ibinaba ang tawag. Hindi pala niya tinapos si Junior, at ngayon ay gustong tulungan ni Junior si Lisa matapos marinig ang katotohanan iyon. Sinabi niya na handa siyang dalhin siya sa pabrika ng VDA na nasa isang liblib na lugar. Long story short, nakarating na rin sa wakas sina Lisa at Junior sa pabrika. Si Junior, na siyang deputy director, ay madaling nakapasok sa pabrika. Agad namang nagtanim ng bomba si Lisa bago nila ginalugad ang pabrika. Hindi nagtagal, nalaman ng isa sa mga nagbabantay na mersenaryo na dinala ni Junior si Lisa na isang wanted sa paligid ng pabrika. Samantala, ipinaliwanag ni Junior kay Lisa na ang pabrika ay protektado ng Minister of Health upang maipamahagi ng kanyang ama ang kanyang gamot sa buong bansa. Ipinaliwanag din ni Junior na inalipin ng kanyang ama ang mga taga-nayon at mga bata upang magtrabaho at direktang pinangangasiwaan ng mga armadong mersenaryo. Nang pumasok sina Lisa at Junior sa packing room, hinarang sila ng isa sa mga mersenaryo, kaya walang pag-aalinlangan, pinatay siya ni Lisa. Pagkatapos nito, hiniling niya sa lahat ng taga-nayon na mabilis na umalis sa pabrika at pagkatapos ay tinapos ang isa pang bantay. Pagkatapos ay pinasabog niya ang bawat silid doon gamit ang isang granada. Sa wakas ay sumiklab ang digmaan sa pagitan ni Lisa at ng mga mersenaryo. Sa kasamaang palad, sa insidenteng ito, tinamaan ng baril si Junior. Si Junior, na pakiramdam na hindi siya mabubuhay, ay humiling kay Lisa na bigyan siya ng granada at sinabihan siyang umalis ng mabilis hanggat maaari. Nang lapitan siya ng mga gwardya pagkaalis ni Lisa, pinasabog niya ang granada na ikinamatay ng mga gwardya. Hindi nagtagal, biglang naalala ni Lisa ang kanyang yumaong asawa at anak na namatay at nagpas siyang hilahin ang trigger ng bomba upang sumabog ito kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtipon ng mga taga-nayon upang lapitan si Lisa, umaasang maliligtas siya. Agad nila itong dinala sa isa sa mga bahay ng mga residente. Sa madaling sabi, si Lisa ay pinaunlakan ng isang babae at ng kanyang anak na babae na pagkatapos ay tumawag sa village shaman upang gamutin siya. Nang suriin siya ng shaman, napagtanto niyang buntis si Lisa. Nagsimula siyang sumigaw ng ilang spells habang binibigyan si Lisa ng potion. Samantala, sa kanyang kalahating malay, napanaginipan ni Lisa na nakita niya si Eric at ang kanyang anak, ngunit nang lalapit na sana siya sa kanila, bigla niyang nakita ang kanyang sarili na nagdadalang tao. Sa wakas ay nagising si Lisa pagkatapos ng 12 oras na pagkahimatay. Mukha siyang nadismaya dahil nakita niyang buhay pa siya. Sinabi agad sa kanya ng shaman na buntis siya at marahil iyon ang dahilan kung bakit nakatadhana siyang manatiling buhay.
Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Lisa at naglakad siya sa paligid ng nayon. Nakilala niya ang mga residente na mukhang deformed ang balat at katawan. Lumalabas na ang ilan sa mga residente doon ay pinilit ni Barbosa na subukan ang droga mula sa pabrika. Pagkatapos nito, sinubukan ni Lisa na makipag-ugnayan kay Romy at agad na sinabi sa kanya kung ano ang nangyari, kabilang ang kanyang sarili, na naging isang wanted sa Brazil. Nagkusa si Romy na magpadala ng mga tropa para sunduin siya. Sa kabilang banda, inutusan ni Barbosa ang kanyang mga tauhan na magpadala ng mas maraming mersenaryo para hulihin si Lisa bago ito makatakas mula sa Brazil. Si Lisa ay pinakiusapan ni Romy na maghanda dahil dadalhin siya ng isang ahente mula sa France sa extraction point at hindi nagtagal ay nilapitan siya ng isang ahente na nagngangalang Richard na susando sa kanya, ngunit bago iyon, hindi niya nakalimutang magpasalamat sa babae at sa kanyang anak dahil sila ang gumamot sa kanya. Pagkaalis niya, ang nayon ay binisita ng mga mersenaryo na inutusan ni Barbosa. Tinanong sila ng pinuno kung nasaan si Lisa at sinabi ng isang natatakot na taga-nayon sa isang babae na sabihin ang kinaroroonan ni Lisa. Ang babae, na ang anak na babae ay pinagbantaan, ay napilitang sabihin ang lokasyon. Makalipas ang 5 oras, dumating sina Lisa at Richard sa pick-up point, ngunit inatake sila ng sniper ni Barbosa na nakabantay doon. Mabuti na lang at dumating ang pick-up team at agad na niligpit ang sniper. Ngunit nang lumapag ang koponan, dumating ang mga mersenaryo at binomba sila. Matapos tapusin ang koponan, hinamon ng pinuno ng mersenaryo si Lisa sa isang tunggalian, ngunit ito ay syempre isang malaking pagkakamali dahil madali siyang tinapos ni Lisa. Hindi nagtagal, dumating ang 2 pang helicopter para iuwi si Lisa. Long story short, nakarating na si Lisa sa kanyang bansa at agad na sinalubong ni Romy. Pagkalipas ng ilang araw, napanood ni Barbosa ang balita tungkol sa pag-aresto sa Ministro ng Kalusugan at lilitisin. Sa balitang iyon, opisyal na ginawang wanted ng gobyerno si Barbosa. Biglang nag-video call si Lisa sa kanya. Sinabi niya na hindi siya makakatakas sa parusa, ngunit nakangiting ipinaliwanag ni Barbosa na wala siyang magagawa sa kanya. Sinagot siya ni Lisa na hindi siya ang tatapos sa kanya at bigla siyang binaril ng guard na nasa harapan niya. Siya pala ang bodyguard ni Junior na nangakong tutulungan si Lisa. Pagkalipas ng ilang taon, nanirahan si Lisa kasama ang kanyang anak na babae na lumaki. Biglang nakita niya si Eric, ang kanyang asawa, na nakangiti sa kanya at sa kanilang anak na babae. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.